Okay, Kagoat Farming, JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. I am going to answer another question galing sa Kagoat Farmer natin. So, hindi rektang tinanong din sa akin ito. Nabasa ko lang sa isang group. Pero, palalawakin ko ang aking kasagutan sa video na to. At ito ay galing kay, credit na rin kay Kathleen Ignacio. Shoutout sa'yo sa tanong na ito. Ha? So, tanong ni Kathleen. Tanong po, bakit bawal sa ruminants na buntis ang rice straw silage? Salamat. So, ang sitwasyon natin ay buntis ang ruminante. Hindi niya specifically sinabi kung kambing ba, baka, kalabaw, or tupa ang pinapatungkulan niya, pero pinost niya sa isang kambing-related Facebook group. Okay? So, ang sagot ko naman dito ay applicable sa lahat ng klase ng ruminants. Baka, kambing, kalabaw, tupa. Small or large ruminant, applicable ang isasagot ko dito. No? Ang better term ay hindi naman talaga yung word na bawal. Hindi naman bawal ang whether plain na rice straw or dayami o yung binuro o sinilage na dayami. Better term is hindi recommended, not recommended. At magbabanggit ako ng ilang mga kadahilanan, scientific na reasons bakit hindi recommended, ha? Again, hindi bawal, hindi lang siya recommended. Unang dahilan, bakit hindi recommended? Mababa sa palatability score ang rice straw. Mapa-plain or binuro. Ano ibig sabihin ng palatability? Para sa mga first time palang marinig ito. Palatability, ito yung pagiging kaaya-aya ng itsura, amoy, lasa, ano pa ba? Texture ng isang pagkain para sa isang hayop. So, yan ang problema sa rice straw. Gawa na rin yan ng ano niya nung wala gaanong lasa kasi dry na no? So mababa ang palatability niyan. Okay, subukan nyo man. Whether sa open area, sa ranging area, kaya doon sa mismong feeding through nila sa kanilang goat house, maglagay kayo ng damo, yung murang damo hindi yung tuyong damo na rin, no? And then ilagay nyo sa tabi niya is yung rice straw, dayami. Mas pofokusan pa rin ng ruminant yung fresh na damo kaysa doon sa dayami, rice straw, no? Mangyari man na titikman-tikman niya yung rice straw, hanggang doon lang yan. Lilipat pa rin yan doon sa fresh na damo. Ito ay hindi base sa nabasa lang. Tinesting ko na rin ho yan. Dahil napapaligiran kami ng palayan. Sa left ko, sa right ko, sa harapan ko, sa likuran ko doon. Palay yan. No? So, nasubukan ko na ho yan. Mas pipiliin pa rin ng kambing, tupa, kalabaw, baka, yung fresh na damo. Pag no choice na lang talaga sila at wala nang ibang available na pagkain kundi rice straw, doon lang nila talaga parang ipapakitang gusto nila ang rice straw. Lalo pat kung rice straw lang binigay mo at gutom na sila. Ayun lang, no? Okay, so issue number 1 yan, palatability score. Pangalawa is mababa sa crude protein requirement. Crude protein content ang rice straw. Ang buntis, kasi tinatanong ni Kathleen dito, buntis ang sitwasyon, ano? Mataas ang crude protein requirement ng isang buntis na kambing. Kahit hindi buntis yan, no? Mataas ang crude protein requirement niya. Ang problema ngayon, ang rice straw kasi, mayaman yan, hindi sa crude protein. Mababa ang crude protein content yan. No? Hindi yan papalo ng doon sa requirement ng kambing na nasa mga 16% to 18% crude protein, no? Pag nagbubuntis yan, baka 18 to 21 pa yan, no? Ang mayaman ang rice straw ay yung fiber, crude fiber, doon siya mayaman, no? So, issue number 2, hindi masusuplayan ng rice straw silage or plain na rice straw yung crude protein requirement ng buntis na ruminant. Ano pang dahilan? Bakit hindi ko nire-recommend ang dayami lang, purong dayami para sa isang buntis na ruminant? Mababa ang kanyang digestibility, ang dayami. Anong ibig sabihin nun? Ang dayami kasi, kapag sinilip nyo yan sa microscope, paano ko ba... Okay, kunyari ito yung kunyari ito na lang. Kunyari ito yung katawan ng dayami. Pag sinilip mo sa microscope, lumaking bigla. Ganyan, no?
Yung pinakalaman ng dayami, nasa gitna yan. Nasa gitna. Nababalutan siya ng lignin. Lignin na tinatawag. Parang makapal na kaluban. No? Yun ang dahilan kung bakit mahirap or matagal bago matunaw ang dayami kumpara sa fresh na grass. No? Dahil dun sa kanyang lignin. Lignin. No? I-research nyo para may assignment naman kayo. Lignin. No? Mababa ang kanyang digestibility. Dahil mababa ang digestibility, pagka nakakain ng naparami ng kain, ang ruminant mo, dahil yun lang kasi yung binigay mo no choice siya, yun lang pagtsatsagaan niya, mabagal bago matunaw yan. So dahil mabagal bago matunaw yan, rumen, dun sa isang compartment, dun masushoot. So umunguyain ng kambing, diba? Esophagus. Dadaan sa 4 na compartments. Rumen, tapos reticulum, omasum, tapos abomasum, tapos puwit na yon, lalabas na sa puwit niya. Dahil matagal bago bumaba sa next partition, one partition to another, no? Tendency is hindi madalas kakain ng kambing mo. Nararamdaman niyang busog pa Oh. Sa ating mga tao, ano ba yung pagkain na parang ang bigat sa tiyan? Kamote, no? Kamote. Subukan niyo man, puro kamote kainin niyo, kalahating kilo. Tapos versus dun sa mag-samgyupsal kayo, pagkumparahin nyo kung alin sa dalawa kayo mas unang gugutumin. Nasubukan ko na yan, no? Nung batang-bata pa, no? Puro kamuti kinain. No? Halos maghapon, pakiramdam mo, busog ka no? Ang tagal pati na matunaw. So, yun, no? Mababa ang kanyang digestibility. Another, ilan na yun? 3, no? Ano yung una? Mababa sa crude protein, pangit ang palatability score, mababa ang digestibility niya. Ano pa? Ayun, mababa sa calcium tsaka sa phosphorus content ang rice straw. Maging sa mga manok kasi kailangan mataas yung calcium tsaka phosphorus Ba't di nyo man basahin yung tiketa ng feeds? Kapag ang pinapakain mo ay layer na sa mga manok o kaya kapag dairy na, basahin nyo kasi yan. Huwag lang kayong tastas ng tastas doon sa sako ng feeds tapos may nakita kayong breakdown ng nutrients tapon, kupi, okay, tapon sa basurahan. Basahin nyo rin yon. Basahin nyo. Makikita nyo doon mas mataas ang calcium tsaka phosphorus levels ng dairy pellets at tsaka ng laying mash kasi doon sa predecessor nila, yung feeds bago sila, grower pellets. Mas mataas ang ng laying o tsaka ng dairy, calcium tsaka phosphorus. Bakit kailangan mataas yon? May fetus nang nagde-develop, kailangan nila yon. Mapaitlog yan o fetus ng kambing, baka, tupa, kalabaw. So, yan ang 4 na problema. Ano pa bang iba? O doon na muna sa 4, no? I think that's more than enough na dahilan kung bakit not recommended whether plain na rice straw o silage na rice straw ang tanging pagkain ibibigay mo sa buntis na ruminants. Okay? Maganda gawin mo lang na 20% niya ng kanyang diet kung sagana ka sa silage, no? Pero fresh na damo, fermented corn silage, fermented Napier silage, at saka feed concentrates, magandang pag-combine yan. Kung wala ka nung fermented corn silage, fermented Napier silage, wala ka nung feed concentrates, damo sa paligid mo. Magsipag ka lang na rumonda sa paligid mo, makakita ka ng damo dyan. So, between damo and rice straw, dayami, dun na ako sa damo. Siya. Kathleen, nasagot ko na yung tanong mo, no? Bakit hindi recommended ang rice straw? Mapabuntis o hindi sa mga ruminants natin. Nabanggit ko yung mga pagkain kanina, no? Pwede kayong bumili sa amin ng bultuhan nga lang, corn silage, Napier silage, bultuhan yan. Iiwan ko yung mga links dun sa description box ng video. Kung tonelada ang pinag-uusapan natin, mag-usap tayo. Kung less than tonelada, unfortunately, hindi kami magpa-process. Hindi ako magpapaprocess ng order na ganun. Sa mga bulk orders lang.
Kung gusto nyo namang bumili ng mga Madre de Agua, Rensoni, Flemindia, Mulberry, Native, no? Indigo Fera, nabanggit ko na ba? Ayan. Pwede kayong bumili sa kay Alpha Adventure Farms, cuttings or yung potted seedlings na tumubo na, buhay na, ililipat na lang sa permanenteng pwesto. Nandyan lahat ang links din sa description box. At panghuli, ay napag-usapan na rin lang ito, edi gayahin nyo na yung kabuuang cultural management sa pagkakambing ni Alpha Adventure Farms. Mag-register ka na doon sa goat farming seminar. Ready na yung video. Nakatambay na yung video dyan. Pagka-register mo, within the same day, magkaka-access ka na, panoorin mo, 4 na oras yon. Nasa sayo kung tatapusin mo sa isang araw, once a week ka lang manood, basta ang access mo doon ay isang buong taon. At kung may mga pahabol kang mga katanungan, for sure meron, no? Kasi kahit tanungin mo ako doon sa pinapanood mo, hindi rin ako sasagot kasi recording lang yun, ano? Meron kang libreng technical support via email. Padala mo sa akin sa email yung lahat ng tanong mo within 30 days na magbabatuhan tayo ng question and answer, libre lang yun, no? So kasama doon sa binayaran mo sa seminar yun. Alright, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.